Welcome po sa MYT Vlog. Itong gagawin kong electric fan ay nabili ko ito. Ang sira niya, hindi ko pa alam. Ngayon ite-testing ko. Wala siyang saksakan. Ito yung extension niya. Ito. Yan. Bago pa siya tingnan. Siguro yung may-ari nito ay tinamad na ipa-repair. Kaya binintan niya. Ngayon tetestingin ko. Dudugtungan ko ito ng wala kasing plug eh. Binintan niya sa akin na walang plug. Ito. Ngayon dudugtungan ko ng plug para matesting natin tong nabili kong electric fan. Sa init ng panahon kasi ngayon ay kailangan natin magkukumpuni ng electric fan eh. Kasi minsan nag-overheat yung mga electric fan natin dahil sa sobrang init. Ayan. Idudugtong ko lang tong pinaka-plug niya para matesting ko tong nabili kong electric fan. Yan. Napakainit ngayon. Siguro nag 42 degrees ang panahon natin ngayon. Summer eh. Ngayon hindi ko na siya lalagyan ng electrical tape. Ito lang. Ang tawag nito ay wire nut. Wire nut siya. Naubusan kasi ako ng electrical tape. Kaya ito lang muna ang gagamitin ko pansamantala. Pagka nakapunta ako sa bayan, saka na ako bibili. Pansamantala ito muna ang gagamitin ko. Para hindi hindi tayo makuryente pagka na-testing yung kasi makuryente pa tayo eh. Para may dugtong lang. Ayan. At least hindi siya magkadikit. Kahit gagalawin mo siya, ayan, ganyan, hindi siya magkadikit. Ayan o. Temporary lang itong ginawa ko para lang matesting tong nabili kong electric fan. Ang bili ko nito ay 25 pesos lang. Ayan. Hindi ko alam kung bakit niya binenta. Medyo bago pa eh. Sira na. Binenta ng 25 eh. Ito isasaksak ko na. Ngayon. 1. Ayun, umikot. 2, 3. Ang ikot niya mabagal. Hindi tulad nung ibang electric fan ay mabilis, malakas. Pero ito mahina oh. Walang hangin na lumalabas. Kung mayroon man, mahina. Number 3 na yan Ayan. Ngayon, ang gagawin ko nito, tingnan ko yung pinaka-capacitor kung baka mahina yung capacitor. Pero sa tingin ko bago to eh. Sariwa pa eh oh. Konting punas lang. Bago tingnan to. Kompleto ito, meron siyang takip dito.
Iniwan ko na lang doon sa may tambakan ko. Pag naayos na, saka ko na lang tatakpan. Ito, bubuksan ko tong pinakalikod. Titingnan ko yung yung likod niya. Yung kapasitor nito titingnan ko. Yung mga ganitong klaseng electric pan kasi mga hindi tanso, bagong labas kasi ito mga aluminum lang. Kaya madaling masira yung pinaka winding niya. Ayan mga sinaunang Ngayon susubukan kong dagdagan tong kapasitor niya. Kasi ang kapasitor nito maliit lang. Ayan maliit lang yung kapasitor. 1.5. Ngayon Dagdagan ko siya ng ito. 1.5 din. Subukan ko lang. Ayan, 1.5. I-tap ko na siya rito. Tingnan ko kung ano yung mangyayari. Magiging 3 microfarad ang kapasitor niya pag dinagdagan ko ng 1.5. Testing lang naman to, hindi ko talaga siya i-fix. Testing lang kung lumakas. Dagdagan ko lang yung kapasitor niya. Kasi pagka dinagdagan ko ito, may posibilidad na yung pinaka-winding lalong masisira kasi bibilis yung niya yung ikot niya, yung amperahe tumataas. Yun ang kumbaga sa puso ng tao ay bumibilis yung pintig ng puso. Yun ang kapasitor. Pag dinagdagan mo ng microfarad ang isang kapasitor ay lalong bumibilis yung ikot, hindi na accurate doon sa may winding niya, kaya may posibilidad na masunog din yung motor kasi hindi na siya accurate Pero mo ang winding, ang capacity lang nung pinaka winding niya ay 1.5 microfarad. Ngayon dagdagan mo ng isa pang 1.5, wala ka siyang makitang kahit 1 microfarad, wala Pero ito testing lang. Itap ko lang siya para may mabuo lang akong electric fan. Pwedeng pagtiyagaan to. Kaya siguro binenta nung may-ari. Tingnan natin kung bibilis yung ikot. Sa tindi ng init ng panahon ngayon, pwede nang tiyagaan to. Kasi benching ko lang naman ang bili ko nito Kahit masunog man siya, okay lang. Ayan. Dito ko na siya itap sa may isa pang kapasitor. Ang kasi nito, para bumilis yung ikot niya. Bumilis yung kasi mahina Yeah, tap ko na ito. Titingnan natin kung bibilis yung ikot. Kaya lang, mag-iinit ang makina nito kung ganito yung ginagawa ko. Pero bakit ko ginagawa? Kasi, para lang magamit pansamantala itong electric pan na to. Ayan.
Nakatap na. Dalawa ang kapasitor sa isang electric pan. Ngayon, tetestingin natin kung lalakas ba siya. Oops. One. Mahina pa rin. 2. 3. Wala, mahina pa rin. Ano na yan? 3 microfarad yung kapasitor niya. Kaya ang ano nito, yung winding na. Kaso mo lang, pag 3 microfarad, lalong masisira yung winding niya pagka ganung kalaki yung microfarad, 3 microfarad ang ilalagay mo sa kapasitor ng electric pan mo. Ayan. Maandar siya, kaso mo lang nga, hindi ako kumbinsi kasi yung winding niya ang bibigay lalo rito. Kaya ang pinakamaganda rito, ipapa-rewind na. Para sa ganun ay accurate yung electric pan ay yung motor doon sa kapasitor. Ayan o, umaandar o. Kaya lang mahina. Mahina siya. Hindi rin tatagal ito. Iinit lang ang motor. Yung pinaka-motor nito, iinit lang gawa nung dalawa yung kapasitor na nilagay ko. Pag tinanggal ko yung isang kapasitor, ay babagal na siya, hindi na siya makapagbigay lugod sa amon niya. Pwede ito pambata. Kaso mo lang sa tindi ng init ngayon ay nag 40 degree tayo. Baka yung electric pan ay hindi niya yung ibubugan nito mainit din. Ayan. Umaandar siya. Siguro kaya bininta ito. Dahil mabagal umikot. Diba? Bininta yung may-ari eh. Pag ganyan lang yung ikot ng electric pan mo, hindi kumbinsido. Mahina eh. 3 microfarad na ang kapasitor niyan. Ito yung mga bagong labas na electric pan. 1 taon lang, 2 taon lang, sira na. Hindi tulad nung electric pan na kung makikita ninyo yung video ko, meron akong nabiling electric pan na antik na. Kahit kailan hindi na rewind, umaandar pa rin. Siguro nasa, tama, 36 years na. Bakit mo nasabi na 36 years na yun na hindi pa nare-repair? Umaandar, malakas. Yun nga lang, naka-steady na siya. Yan. Kung makikita ninyo yung video ko doon sa YouTube ko, sa channel ko, ay meron ako doon na nabiling electric pan na antique. Yun nga, ang tansya ko lang doon, mga 36 years na. Umaandar pa rin, malakas. Yun yung nabili kong electric pan. O, diba?